Inilabas na ang proposal para kay Cade Cunningham para maging bagong backcourt partner ni Stephen Curry. Pero heto, pag-uusapan natin to ha. Marami tayong mga inilalabas na mga trade proposals sa ngayon marahil malapit na kasi ang off-season, dalawang team na lang ang naglalaban. Sa puntong ito ating pag-uusapan mga idol ang mga advantages at disadvantages kay Cade Cunningham sa Golden State Warriors. Tandaan, trade proposal lamang po ito. Para makuha ng Warriors si Cunningham, ipapadala nila sina Kuminga, Moses Moody at Gary Payton. Ayon mismo kay Zach Lowe, sa kanya mismo ito nanggaling mga idol na hindi ito patungkol sa ngayon. Ito'y patungkol sa hinaharap ng Golden State Warriors. Kung bagay itong si Cade Cunningham daw ang makapagpapatuloy sa kung ano ang nasimulan ni Stephen Curry. Hindi ito magiging mura para sa Golden State Warriors dahil syempre star player ang pinag-uusapan dito, future ng Golden State Warriors. Subalit kung pag-uusapan yung sa ngayon ay makakatulong din po itong si Cade Cunningham. Pero heto naman ang disadvantages dito. Malaki ang kontrata nitong si Cade Cunningham. Siguradong ito'y magiging mabigat para sa bulsa ng Golden State Warriors. Inaasahan na magbabago rin po ang kanilang chemistry. You see, si Podziemski ang backcourt ngayon ni Stephen Curry. Kung nandyan na si Cade Cunningham, mapapalitan po siya. Siya'y mababangko na lamang at hindi yan maganda para sa kanya. Pwede mangyari ang trade proposal na ito para sa Pistons at sa Warriors. Pero para sa akin lang, ito ho'y magiging mabigat para sa dalawang team na ito. Si Kuminga lamang dito ang paniguradong magagamit ng Pistons dahil si Moses Moody marami siyang masasagasaan doon sa kanilang team sa Pistons. Samantalang si Gary Payton naman, ito'y kanilang magagamit sa depensa pero marami din po siyang masasagasaan sa rotation ng Pistons. Sa kabilang banda, heto naman ang hinahanap sa ngayon ng Knicks para sa kanilang susunod na head coach. Ayon mismo kay Shams ng ESPN, sa ngayon ang gustong makuha rito ng Knicks na head coach ay yung coach na nagtitiwala sa kanyang bangko. Yan mismo ang bagay na hindi magawa ni Coach Tom Thibodeau sa kanyang kupunan. Hindi niya ginagamit ang kanyang second unit. Palagi siyang nakadepende sa kanyang starting lineup kaya ito ho'y nagre-resulta sa pagbibigay niya ng mabigat na minuto. Magaling si Coach Tom Thibodeau pero ang malaking katanungan, magaling ba siya na kahit na yung kanilang second unit ay hindi niya ginagamit at pinagkakatiwalaan? Ayon naman kay Mikal Bridges, malakas naman ang kanilang kupunan at yung kanilang bangko ay maasahan din at dapat na pagkatiwalaan yon para hindi sila mabigatan sa minuto. 43 minutes bawat laro. Maging si Bridges man ay nagre-reklamo na. Pwede kang pumili especially ngayon NBA Finals na. Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder. Sino kaya ang mananalo? Ang link ay nasa comment section lang sa mga gustong tumalpak. Gamitin ang promo code na nasa comment section lang din. Sa mga first timer, malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Nako, maraming tumaas na kilay sa sinabi ni Kume Adam Silver sa Dallas Mavericks. Ayon sa isang panayam sa kanya, nagpapasalamat siya sa Dallas Mavericks dahil iniiwasan daw nitong mag-tanking. Sa katunayan, sinusubukan pa raw ng Dallas Mavericks na manalo kasama si Kyrie Irving, Anthony Davis pero na-injured lang daw ang mga ito. Kaya sa ngayon mga idol ay nakapasok sila sa lottery na siyang nakapagbigay sa kanila ng first overall pick kahit na mababa ang kanilang odds. Ang Mavericks ang isang halimbawa na hindi talaga gumagana ang pagtatangking na kahit na maging sila man ay mababa yung tsansa. Nako, napunta pa nga ho sa kanila ang number 1 pick. Samantalang ang Utah Jazz at ang Washington Wizards na kabilang sa mayroong pinaka-worst na record ay hindi pa nakasali sa top 4. Ang Sixers nga nasa pangatlo. Swerte ang Spurs, nasa second pick sila.